Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So para sa ating recipe for today, meron na nga po tayo ditong saging na lakatan, 3 piraso. Siyempre, binalatan ko yan lahat at inilagay natin dito sa ating mixing bowl. Kapag nailagay na natin yan dyan, dudurugin lang natin ito ng maigi. So, ilabas mo na yung galit mo dyan. Charot. Yan, so durugin mo lang yan. Tapos, kapag nadurog na natin yan ng maigi na ganito, makikita ninyo na medyo nag-iiba yung color niya. Pero okay lang yan dahil the more na nagkakaganyan yung kulay ng ating saging ay mas lumalabas po yung natural sweetness ng ating bananas. Ayan, so itabi lang natin to, i-set aside natin siya bago umpisahan na po natin yung ating iba pang mga procedure. Kapag na-set aside na natin yung ating bananas, so meron po tayo ditong 1 cup na glutinous rice flour at dinagdagan ko po iyan ng half cup na cornstarch. So, bale 1 and a half yan. So, 1 cup na glutinous rice flour at half cup na cornstarch. After nun, naglagay na rin po tayo dito ng 24 grams na Menu Magic Leche Flan flavored jelly powder. And syempre, kapag nailagay na po natin yung ating dry ingredients dito sa ating kawali, haluin lang po natin ito ng maigi para hindi siya mamaya maninikit lang doon sa bottom ng ating pan. So, after nga po natin yung mahalo ng maigi, naglagay po tayo dito ng water. So, yung nilagay ko muna, bali 2 batch yung ginawa ko. Una, inilagay ko yung tubig, tapos hinalo ko to ng maigi para naman hindi maiwasan na mamuulang yung ating dry ingredient. So, after mixing yan, inilagay ko na yung isa pang tubig. So, bali total po ng 3 cups of water yung inilagay natin dito sa ating kawali, and tinunaw lang natin to ng maigi para, alam mo yon, hindi dry yung kalalabasan ng ating recipe. After mixing, naglagay na tayo dyan ng 390 grams of condensed milk, 400 ml na coconut milk, at half teaspoon na vanilla essence. So, kapag nailagay na natin yan dyan, haluin po ulit natin ito para well combine lang lahat ng ating mga ingredients. And then po, pwede na natin buksan yung ating apoy sa ating kalan over high heat and hintayin lang po natin na medyo uminit yung ating mixture. And mapapansin nyo po na medyo kumakapal yung consistency po ng ating mixture. Kapag nakita nyo yan, pwede na nating hinaan yung apoy sa ating kalan at ilagay na po natin yung dinurog natin kanina na saging na lakatan. And kapag nailagay na rin natin yung ating saging na lakatan, unti-unti po natin tong hahaluin. Ayan. So, ito lang naman yung pinakamahirap na process dito sa ating recipe dahil nga mananakit talaga yung braso ninyo. Kasi dapat mabilis yung paghalo dito para naman hindi mahihilaw yung niluluto natin na glutinous rice flour, pati yung ating cornstarch. Ayan, so unti-unti nakikita ninyo, di ba? Parang ang gara pa ng itsura niya kasi parang hiwa-hiwalay siya. Pero kapag hinalo nyo pa yan ng hinalo at nakuha nyo na yung ganito, yung parang ang kinis na ng consistency ng ating recipe, maglalagay na tayo dyan ng 1 tablespoon ng butter. So naglalagay tayo ng butter dito para po, kapag sinalin din natin to sa ating mga lagayan, ay hindi rin tayo hirap i-unmold siya and nag-a-add din po siya ng flavor. Ayan, so hahaluin pa natin ito ng maigi mga kakusina, at kapag ganito na nga, ay makinis na yung ating recipe. Meron lang po tayo ditong cake mold. So, pinahiran ko lang yan ng butter, pero pwede ng cooking oil yung ilagay ninyo. At ita-transfer lang po natin to dito lahat. And then, palalamigin natin yan. Hihintayin po natin yung mag-set at mag-firm. So, ilagay nyo lang siya sa inyong chiller. And kapag nag-set na po iyan, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung nagawa natin na banana recipe. At ayan na nga mga kakusina, kapag nag-set na po ito or nag-firm na siya, basta pag malamig na at nahahawakan nyo na yung inyong molder, napapansin ninyo na kusa na siyang na-unmold, ayan no, sa gilid ng inyong mold. Ita-transfer lang natin to sa ating plato, and kapag na-transfer na natin yan, naglagay lang po ako or nag-dust lang ako ng cocoa or cacao powder sa ibabaw para, di ba, additional flavor yung ating ilalagay na cacao powder. Ayan. So, kapag na ilagay na natin yan dyan, wag naman sobrang dami, konti lang. Ayan. So, lagyan lang natin yung ibabaw. Tapos, after nun, pwede na po natin yan i-enjoy.
At ayan na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na banana calamay jelly. Pwede, di ba? Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na rin yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. And yes mga kakusina, kung meron ka ring tawag pa sa dessert or kakanin na to sa ating video, comment mo na yan sa ating comment box section. So yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video. By the way, share mo naman yung video lalo na kung isa ka rin sa banana lover.